Actually, kakatapos ko lang mag-pray. It's not easy. It's not easy talaga. Alam mo, easy lang, di ba, maging Christian. The time na tinanggap mo na si Jesus as your personal Savior and Lord. Di siya easy. Sa part pa lang na ang daming mawawala sa'yo. Ang daming malalayo sa'yo. Kaibigan, mas dumadami yung pagsubok. Tinanggap mo na siya, mas gagaan na yung feeling. May mga magagandang mangyayari na sa buhay mo. But for me, sa experience ko, no. Hindi easy. Pero, pinili ko pa rin na isik siya. Ang dami ko na sinurrender sa buhay ko. Bisyo, music, alak, yosi, droga, pornography. Especially yan. Pero dapat dinisip ko, di ba? Ang dami ko na sinurrender, Lord, eh. But yung buhay ko parang hindi ko pa feel yung abundance, hindi ko pa feel yung prosperity. Like, araw-araw ko na siyang kausap. May mga tasks na siyang nagawa ko. Pero, like, honestly speaking, ayaw ko But you know what, guys? I still chose to stay. I still chose to be with Him. But I still chose to seek Him more. Kasi yun yung gusto niya. That's His will, eh. Hindi na ako mag-surrender, eh. Babalik na lang ako ulit sa buhay ko dati. Hindi ko na-realize. Yung purpose ko rin naman is gumanda buhay ko dito sa mundo. Yung gusto ko kasi, salvation na eh. The time na after pag wala na ako dito sa mundo. Yung goal niya naman, makasama niya ako eh. Sa langit. Yung gusto ko, ganito. Gusto ko maging maganda na yung buhay ko para maganda yung purpose ko. Purpose ko na magkakaroon ako ng pera para, di ba, ma-provide ko sa family ko. Pag may magkaroon ako ministry, ma-provide ko yung ministry. Pwede siya. Yun yung gusto ko. Wala akong magagawa kung iba yung gusto niya para sa akin. The time na sinurrender ko at sinabi ko sa kanya, siya na yung mag-control sa akin. Every time na may mga ginagawa si Satan sa buhay ko, siya mismo yung tagaharang. Isipin mo, pwede ko naman gawin eh. Di ba? Pwede naman ako mag-sorry ulit sa kanya eh. Pero the time na nag-repent ako sa kanya talaga, yung the time na sinabi ko, Lord, ikaw na mag-control sa akin. Nakikita ko yung kasi yung difference eh. The time na kung ako yung mag-decide na hindi ko gagawin to, di na ako manonood ng porn, di na ako mas the more na mas nanonood ako. Pero the time na sinurrender ko, nag-repent ako, sinabi ko na, Lord, ikaw na bahala mag-control sa akin. The time na mag-a-attack si Satan sa akin, siya na mismo yung mag-block. Siya na mismo yung haharang doon. Automatic din na inutusan na niya ako na maglinis. Eto, may gawin ka sa anak mo. Gawin mo to. Doon pa lang, siya na yung nagbe-block. Doon pala yung result pag sinabmit mo sa kanya. Nag-repent ka, sinabmit mo sa kanya na, Lord, ayoko na to, ikaw na bahala sa buhay ko. Ikaw na mag-control. But the time na siya yung pinapakontrol mo, kasi hindi na yung ikaw yung iiwas, siya mismo yung naghahanap ng way na maiwas ka doon sa mga bagay na yun. Iba yung difference, di ba? That's the reason para sa akin. Yung iba yung pag si Lord yung ipapakontrol mo sa buhay mo. Compare sa ikaw yung magde-decide para maiwas ka sa masamang bagay. Iba. The more na mas mapalapit pa ka pa dun. Like for example, di ba? Pag nag-decide tayo ng mga New Year's resolution, di ba? Ito, ang ganda ng nito, illustration eh. New Year's resolution ka, ito yung ginagawa natin, susulat tayo. Ayoko na kumain na ganito, tapos the next, na pag natapos mo na sulat, tapos namatay na yung New Year, pag nakakita ka na ng pagkain, na-tempt ka na. Ito na yung last, sabi mo pa, ito na yung last, di ko na talaga gagawin. Tapos the time na control mo na yung pagkain mo, pero pag may nakikita ka ng pagkain na gusto mo, tapos kailangan mo na mag-diet, mas the more na mapalapit ka at magagawa mo pa rin. Pwede mong i-excuse yung cheat day ko muna to, habang tumatagal, mas bumabalik ka ulit. Tapos after nun, pag di mo na malayan, November, December, masusulat ka naman ulit ng resolution. Yung pala, na-realize ko. The time na sinurrender ko at nagsika ko kay Lord, nagbasa ako ng Bible. Ang mga pinapanood ko ng mga video sa social media, yung mga tutok na mga about kay Jesus, about Bible. Kaya yun, maganda dun guys, surrender mo lang yung mag-repent ka. Siyempre, imaginein mo always yung salvation mo pag mawala ka na dito sa mundo. Kahit sabihin mo na mabait ako, sabihin mo na mabait na ako, wala na akong ginagawa. Yung nakikita sa public, the question is sino ka kung ikaw lang mag-isa. Kaya tinatanong kita, mabait ka, dapat hindi mo na-break yung mga law ni Jesus. Hindi mo na-break yung mga law sa Bible. Na pag sinungaling ka na ba sa buhay mo? Anong tawag sa'yo, di ba? Sinungaling. Kapag nakaw ka na ba, kahit sobrang liit na bagay, nakita ka ng piso, hindi naman sa'yo. Anong tawag sa'yo? Magnanakaw, di ba? Stealing yun. You're a thief. Pag nahuli ka sa public, di ba, haharap ka sa judge, tatanungin ka, kung if you find guilty, anong mangyari sa'yo? Babayaran mo yung penalty mo. Kukulong ka or babayaran mo ng malaki. Pero isipin mo guys,
sobrang dami ng kasalanan natin. According to the scripture, John 3:16, common na verse, di ba? Pero pag inintindi mo talaga yung meaning niyan, ganun kakalab ni God, ganun kakalab ni Jesus. For me, sobrang dami ng kasalanan ko. Ilang beses na ako nag-backslide. Kilala natin siya pero we're not doing His will. Kilala lang natin siya pero hindi natin ginagawa yung mga gusto niya. Imaginein mo, sa sobrang mahal niya tayo, pinadala niya si Jesus. Dahil sa mga kasalanan natin yun. Instead na tayo dapat, di ba? All you have to do is accept, acknowledge Him as our Savior and Lord, and repent our sins. Doon pala, cleanse na tayo, linis na tayo eh. Kasi pag ginawa natin yun and surrender natin, nirepent natin sarili natin sa Kanya, your life will never be the same again. Hindi ko sinabi na tayo magkakaproblema. Magkakaproblema pa rin tayo. Pero isipin mo, nagkakaproblema ka pero wala kang Diyos. Iba yun. Experience ko kasi yan. Na-problema ako, wala akong Diyos, puro galit. Dumating sa part na gusto ko na iwalayan yung asawa ko. So pwede ko nang iwanan lahat ng mga anak ko. So nag-decide na ako na isla na ako dito, punta na ako sa ibang bansa or punta ako sa Manila. Pwede naman ako magloko, ilang beses na ako nagloko eh. For the time na may Diyos ako, kahit magkakaproblema ako, binibigyan niya pa rin ako ng hope. Doon pa lang sa pag-save na ni Jesus sa akin sa cross, doon pa lang solved na ako eh. Personally sa akin ngayon, doon pa lang sa nawala na yung mga vices ko. Nung nag-repent ako, hindi na ako nanonood ng porn, hindi na ako umiinom, hindi na ako nag-yosi, hindi na ako nagdo-drugs. Doon pa lang panalo na ako eh. So walang reason na hindi ako magkaka-hope as long na nandyan si Jesus sa buhay ko. So ngayon, I'm not ashamed. Dumating yung time talaga na rooted na ako sa faith ko kay Lord. Again, I'm not saying hindi ako nagkakaproblema. Nagkakaproblema pa rin ako. Nasasaktan pa rin ako. Dumating pa rin na galit ako. Pero again, binibihan ako ng hope ni Lord na makokontrol ko yung sarili ko. Sa galit, sa pera. Hindi naman ako mayaman pero I know si Lord makaka-provide sa mga pangangailangan ko. Especially, wala akong trabaho 4 anak ko. Napoprovidean pa rin ni Lord yung mga needs namin. Kaya ako lang shinare tong video na to. Ayaw ko lang dumating sa part na kung kaibigan kita, tapanood mo tong video na to. Yung pag nawala na tayo dito sa mundo tas nagkita tayo sa judgment, ayaw ko nang i-mention mo ako na may alam ka palang ganyan bro. Ba't di mo ako sinabihan nung buhay pa tayo? Kaya dito sa pamagitan sa social media, gamitin ko na siya. Kasi ayoko na may makalitan na akong kaibigan o mga kakilala na, or kahit di ko kilala, dumaan to sa newsfeed to na kailangan mo tong video na to. It's time to accept Jesus as your personal Savior and Lord. It's time to decide. So this time, I just want to pray with you guys. It's up to you. Sinabi ko lang kung ano yung mga experience ko. The time na surrender ko yung sarili ko kay Lord. Hindi ko naman sinabing ano na ako. Pwede kang sumabay. I just want to pray with you guys. Kung sincere ka, yan na time na mag-change yung buhay mo. Sa paniwalaan mo lang. Just accept and believe. Start to read His Word, the Bible. Start to seek Him. Because according to Matthew 6:33, seek Him first, the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabay natin isik si Lord para mas pakilala natin siya more. I pray for you, Lord Father God. Thank you so much for your life. Thank you for saving me in the cross. Thank you for saving my sins. From now on, Father God, I will accept you as my personal Savior, Lord. And I'm gonna leave my old me and welcome you in my heart. I will let you control my life, Father God, and let your will be done. Thank you so much, Lord Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you. And PM me kung gusto mong sumabay, kung bago mo pa lang na-accept si Jesus. Let's help each other. God bless you.